salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama, na muli na naman kami iyong pinadala dito upang ikay aming purihin ng sama sa Ama. Ihanda mo po aming mga puso't isipan upang iyong mga salitang aming mapapatay, Ama, ay magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Ama. Ikaw po ang siyang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, nagkanta tayo. Patay tayo ko na katulad ng mga agila. Sa mga anak ng Diyos na nanginayang
Kanya. At ang awit ng pagsamba ay alang sa Kanya. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa pagkakataong ito na kami aming pinuri sa pamagitan ng mga awitin. Langin namin Ama na ito magsilbing isang mabang hamyo na karapat dapat Ama na pagsamba ng bawat sasaan. Langin namin sa iyong pag-aaral mga salita, pangunahan mo kami ng kapangyarihan mo sapagkat wala kayong magagawa kung ikaw ay hiwalay sa iyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po'y makakaupo sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Yan, so, good na makita natin si Kuya Benji. Kasi sa GC lang natin nakikita ang kanyang pangalan. Ayan, pamangkin niya Kuya Ray, yan pamangkin Sir Rico ni Brother Ray. Nagkakuan sa ang konsulista. Konsulista. Ipugaw. Alahi. Katribo. Kapamilya? Kapamilya Tatan. Taga Titingam. Una dalang, oy. Nawawala na yung mga division, iba't ibang lahi. Yan, sa umaga po ito tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, ang ating tema po ang pagpapasya ng Diyos. Yan, handa na ba kayo? Amen? Yan, so ang kapasyahan kasi ng ating Diyos, walang sino mang makakapigil. Sinong naniniwala? Amen. Yan, kaya pag nagpasya ang Diyos, kahit sinong hari, kahit anong kapamalaan dito sa lupa, hindi kayang pigilin. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Gaya ng ating inawit kanina, na siya ay walang katulad at walang kapantay. Yan, di mapapantayan ng sinumang hari dito sa lupa ang kanyang kapangyarihan. Kaya pag nagpasya ang Diyos, halimbawa, gusto niya ibigay sa iyong pagpapala, hindi ka pigilin ng sinumang tao. Amen? Yan, kaya pag ang pagpapasya ng Diyos ay itinakda niyang tayo ay dumanas ng pagsubok, wala namang pipigil. Talagang kailangan nating pagdaanan yung proseso. Ano? Yan. So, basahin natin yan sa ating teksto. Tatagpuan sa aklat ng Sopanias, chapter 3, verse 9 hanggang 13 lang tayo. 13. Yan. Sabi niya sa verse 9, sa magandang balita Biblia, oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis. Gusto niyo ba ng dilang malinis? So, sa talata pong ito, ay sinasabi dito na, sabi niya doon, babaguhin niya tayo. Kasi tayo ngayon ay madalas tayong magkasala. Amen? Sabi niya sa pananalita. Kasi tayo minsan ay nadadala ng motion. Lalo yung ating mga anak, pag makulit, nakakapag-react yung ating laman bilang tao. Kasi hindi naman tayo bato. Hindi tayo pwedeng makaramdam, masaktan, di ba? Kaya tayo nakakapag-react. Pero dito sa talatang ito, sinasabi niya na babaguhin ko ang pananalita. Bibigyan tayo ng Diyos ng pusong malinis. Ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala sa mga panahon na yan. Baka yan ang sinasabi ng ating admin na tayo matatransform. Gusto niyo ba yun? Yes. Ayan, so, lahat na nang lalawas sa ating mga labi at dila ay ayon sa kalooban ng ating Diyos o nakakalugod sa harapan ng ating Diyos. Kasi tayo, dito sa ating mundong ginagalawan, ang daming kasamaan. Minsan pwede tayong mag-react. Dito na lang sa Kingdom of God Family, marami tayong karanasan. Na kahit wala tayong kinalaman, ay maaari tayong dadamay. Di ba? Sino naka-experience? Minsan nakakagulat na lang eh. Nung nga sa amin nung araw na yon, inaantok ako alas 12 ng tanghali. Parang nawala yung antok ko nung nabasa ko yung kanyang message. Parang nahimas-masan ako bigla. Nagising yung aking diwa. Dahil sa kanyang mensahe. Parang nagulat din ako na bakit nadamay. Damay
damay-damay na to, kung na siguro na. Kasi magkakapamilya yung mga yan. Pero dito, sabi niya dito na sa panahong yaon, babaguhin ko ang pananalita ng mga tao. Hindi pa ito nangyayari sa ating kapanahunan. Mangyayari pa lang. Ito yung ating inaasam-asam. At pinapanalangin na mangyari. At tignan nyo pag may nag-aaway. Dito sa atin, di ba? Halos magpatayan, ano? Maganda pa daw pagka nagbugbugan. Huwag lang sa salita. Kasi yung salita kasi ay matalim. Sabi ng Santiago, ang dila daw natin ay kinakailangang pag-ingatan. Kasi para siyang apoy na kayang sunugin yung kagubatan. Kasi masakit ang salita. Pwedeng dalhin habang buhay yung salita. Maaring humingi ka ng tawad pero yung sakit na idinulot mo sa isang tao, mahirap matanggal. Parang sugat na unti-unting maghihilom. Kaya sinasabi niya rito na babaguhin ko ang kanilang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis. So dito ay ang Diyos na yung magbibigay sa atin ng pusong malinis. Ibig sabihin, tatanggalin niya na lahat ng klase ng karumihan sa ating buhay, sa ating pagkatao. Magiging malinis na tayo at kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Maaari rin dito niya ibubuhos yung kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Na pwede na tayong magsalita ng iba't ibang wika. So si Kuya John, hindi ko madandaragan tamumin to tagipugaw. Kaya namin makipagtarastasan sa ipugaw sa iba't ibang lahi. No naggipugaw ni pastor nga dali-dali tiyon, among mga transformay. No madipay, madipay. Ayan, so dito yung siguro yung panahon na yon, ibubuhos ng Diyos yung kanyang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Kasi tayo dito sabi niya ay malinis na. Kasi ngayon ay sabihin nating araw-araw, may mga bagay pa rin tayong hindi nagagawa na hindi tama sa harapan ng Diyos. Pero sabi niya rito na dapat willing tayong magpahubog, magpabago sa ating Diyos. Kaya tayo ay dumadaan sa pagsasanay. Amen? Araw-araw. Kaya napaka-importante yung ating daily devotion na umaga at gabi. Kasi tayo dito ay binabago ng ating Diyos sa pananalita. Kaya pag nagalit na tayo ngayon, kaya mo nang magtimpe. Amen? Sino rito yung kaya nang magpigil? Na dati ay walang kapigil-pigil. Pag nagalit ay lilipad lahat. Pati aso at pusa ay damay. Ayan, kaya na nating magtimpe. Ayan, isang pusong malinis. Ayan, so, bakit nandyan na? 9. Bibigyan ko sila ng dilang malinis. Ayan, malinis na tayo. Nililinis tayo ng ating Diyos. Ayan, kasi ang paghubog sa atin ng ating Diyos ay unti-unti tinatanggal na yung marurumi. Ayan, sinasala tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, sa pamamagitan din ng pag-aaral natin ng kanyang mga salita, doon na tatanggal yung mga ating kaliskis. Yung maskara na tinatawag. Natanggal na yung dati-dating pagkatao. Yung bagong-bago na. Yan. Kaya sinasabi ng 2 Corinto 5:17 na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Yan. So, next, ate. Upang sa kayawi lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. So, baka ito na talaga yon yung kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Kasi wala naman na tayong ibang gagawin dyan, kundi sumamba at manalangin, maglingkod sa ating Diyos. Ayaw nyo ba yun? Hindi tayo mahihirapan. Hindi na tayo mag-iisip kung anong ulam natin mamaya. Anong iluluto natin mamaya. Diba? Hindi ba kayo napapagod minsan? Sa katawan, di ba nakakapagod? Maraming labahin. Maraming kailangang magluto. Pero yung mga panahon na yan, sabi niya, wala na kayong ibang gagawin. Yan, kundi manalangin. Ayan, kaya dapat sanayin natin yung ating sarili na maging mapanalanginin. Amen? Yan, kaya yung mga hindi pa marunong manalangin dito ay magsanay-sanay na kayo, mga kapatid. Dagit yung madinang mo kararag. Baka madi makastrak yung magarian ni Apo Diyos. Pag hindi marunong manalangin. Yan. So, ang pananalangin kasi dapat nagsisimula sa ating mga puso, yung taos-puso. Pananalangin kasi para ka nakikipag-usap na diretso sa Kanya. Hindi kagaya ng ating nakasanayan noon sa reliyon na
parang merong tagapamagitan. Di ba? Si Ginoong, ganyan. Ginang, ganyan. Ginoong. Yun pa lang ay mali na. Hindi naman lalaki yun eh. Ginang dapat. Ginoong. Sabi nila. Pero yun ang kanilang pananaw. Ginagalang natin sila. Pero pagdating ng araw, wala na silang magagawa. Kasi lahat ng tao sa panahon na yan, kinakailangan marunong manalangin. Kaya dito tayo sa Kingdom of God family, dapat isa ito sa ating mga sanayin. Sa araw-araw nating pamumuhay sa mundong ito, bago natin pasimulan ang ating araw, ito ang ating unahin. At bago matapos ang ating araw, dapat tayo ay nakapanalangin. Hindi na mananalangin ka kapag gabi, na umpisahan mo lang, pagkagising ay Lord, hanak gayam na amen dirabi. Amen gayam dirabi. Nakatulog na na. Siyempre, hindi na natapos yung kanyang panalangin. Kaya tayo pag manalangin, manalangin talaga tayo yung pinaka-the best na oras natin. Ibigay natin, maglantay ng panahon sa ating Diyos. Huwag yung naantok ka na o pagod na pagod. Kasi talagang hindi ka na makapag-focus. Naranasan nyo ba yun? Mag-pray ka tapos wala nang direksyon yung panalangin mo pag pagod ka, ano? At puyat. Dapat naglalaan talaga tayo ng panahon. Yan. So, kagaya ni Daniel. Si Daniel po ay 3 beses sa maghapon siya manalangin. Kaya nung siya ay sinumbong na nanalangin, lalo niyang hinamon yung mga nagsumpong sa kanya, binuksan niya ang bintana paharap dun sa Jerusalem. Parang sinasabi niya, tignan ko nga kung anong magagawa niyo sa Diyos ko. Parang gano'n, hinamon niya sila. Pero doon hindi siya tumigil. Kasi minsan tayo ay, pag may mga sitwasyon lang tayo na akala natin napakahirap, natitigil na tayong manalangin. Ano? Tama, hindi? Parang, sabi na parang wala ding nangyayari. Yun na yung katwiran ng iba, no? Kaya ayaw manalangin. Dapat kahit anong sitwasyon natin, kahit nasa sinasabi nating mahirap na sitwasyon, madali, sa iba't ibang klase ng sitwasyon, sa kasaganaan, kakulangan, dapat mas lalo tayong lumapit doon. Kasi pag tayo lumalapit sa ating Diyos, inaanyayahan natin ang kapangyarihan niya ang siyang malayang kumilos sa ating mga buhay. Mga bagay na hindi natin kayang gawin, siya lamang ang tiyak na makagagawa. Amen? Ayan. Kaya yung mga hindi pa marunong manalangin dito, mag-start na kayong manalangin. Sa Diyos kayo magpaturo. Ililid tayo ng banal na Espiritu. Amen? So, kaya nga, kung napapansin nyo, every Sunday, nag-a-assign ako. Para tinitignan ko kasi, kung talagang marunong kayong manalangin. Yun ang isang dahilan. Kaya pagka nagpaspas kayo, ibig sabihin, hindi pa talaga kayo nananalangin. Oh, now you know. Alam nyo na yung gagawin ninyo. Ayan, so sabi niya dito, sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Ayan, so, hindi lang manalangin ang dapat nating matutunan, kundi sumamba. So, pag sumamba kasi, lahat ng ating ginagawa ay turing natin itong pagsamba sa Diyos araw-araw. Kaya kinakailangan na lagi tayong tapat. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ng ating buhay, gawin natin ito na pagsamba sa Kanya. Yan, di ba sinasabi ng Roma na ialay ninyo, sabi niya sa 12, verse 1, ang inyong sarili bilang pagsamba. Yan, sa ating Diyos. Kaya ang ating sarili, ang unang-una. Kaya nga doon sa unang kanata, sabi niya na kailangan tayo mabago muna at maging malinis para tayo makasamba sa Diyos. At buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. So, mawawala na yung division, mga panahon na yan. At totoo yung sinasabi ng ating admin. Wala nang pangapangalan ng mga churches, relihiyon. Kundi, magkakaisa na lahat. Yung hindi nais magkaisa, ay baka nais niyang magwasak. Pero dapat tayo ay, ang i-promote natin ay unity. Amen? Mawala na yung pagkabahagi. Kasi isang pamilya na tayo. Isang pamilya na sumasamba sa tunay na Diyos. Amen? Ayan. Next, ate. Mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdadala ng kanilang mga handog. Ayan. Ito na yung mga iba't ibang lahi. So,
mamimit na natin yung mga foreigner. Yung spoken in dollar na sinasabi. So magkakaisa na. Ha? Oo, yung sa sacred writing. Sa Ethiopia. Yan. So sabi niya rito na matatanggal na yung iba't ibang division, iba't ibang lahi. Kasi minsan pag halimbawa, Pilipino ka, Amerikano ka, hindi ka marunong mag-English, talagang hindi mo ka makakausap. Pero yung mga panahon na yan, sabi niya rito ay muli na silang babalik. Ayan, magkakaisa na mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia. Ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang mga handog. So may mga dala rin silang handog. Lahat tayo. Kaya babalik din siguro sa lumang tipan, yung mga rami magdadala ng mga hayop, mga gulay, prutas, yan, yung mga harvest sa ating mga pananim. Babalik talaga sa dati kasi sinasabi ng mga ngaral na yung mga nangyari noon, bumabalik lahat mangyayari ulit. Yan. Kaya hindi na natin kailangang bumili ng maraming pulot pukyutan o honey. Malay nyo, marami silang dadalhin. Ang handog. Yung iba't ibang bansa. O, di ba? Yung mga wala dito sa Pilipinas, maraming maaari nilang dalhin. Kaya sabi niya rito, pero isang layunin. Ano ang layunin, mga kapatid? Maglingkod at sumamba sa ating Diyos. Yan. So, iba't ibang lahi na yan. Kaya magiging normal na pupunta rito yung mga Amerikano, Australiano, Nigerian. Kaya hindi na kayo matatakot na makakita ng maitim na matangkad. Si Pete noon nakita niya si Prophet Pungko natakot. Ang akala niya multaw. Kaya nung sinabi niya, pupunta kami sa Ifugao. Ayaw nang sumama. Pupunta na naman kayo dun sa multaw, sabi. Kasi ang ginawa niya noon kay Faith, binuhat niya, itinaas. Diba? Ang tangkad ni Pungko, kagawad po. Prophet. Napakatangkad niya, natakot si Faith, umiiyak. Kasi ang akala niya, kasi matangkad na maitim, sobrang itim. Yan. Tapos lauging. Ngisit na, tapos nagtayag. Siyempre, no first time mo makita, matigtot ka. Yan. Pero dito ay makikita natin yung magkakaisa na yung iba't ibang lahi at tribo. Mawawala na yung Pilipino ka, Amerikano ka, Australiano ka, iba't ibang lahi. Kaya dito siguro sinasabi nila na yung ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, uuwi na dito sa bansang Pilipinas. Yan, kasi isa ng layunin, sasamba sa ating Diyos. Yan, next, ate. Yan, sa 11. Sa araw na iyon, ay hindi na kayo mapapaya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas. Oh, ito na. Matatanggal na lahat ng klase ng pride. Huwag lang yung fried chicken, ano? Yan, lahat ng klase ng pagmamataas kasi ay hindi nakakalugod sa harapan ng ating Diyos. Yan, kaya maigi at pagsumikapan natin, sanayin at ugaliin sa ating mga sarili ang makapagpakumbaba. Ano man ang larangan ng buhay na ating tinatahak, ano man ang maging estado natin, dapat tayo ay magpakumbaba. Na habang tayo ay inaangat, itinataas ng ating Diyos, mas lalo tayong magpakumbaba. Sabi niya rito na hindi na daw tayo mapapaya dahil tayo naghimagsik sa Diyos. Ibig sabihin, yung katigasan ng ating ulo, noong mga panahon na hindi pa natin kilala ang ating Diyos, Kanya itong lilimutin. Yan. Pero wag nang matigas ang ulo ngayon. Amen? Wala nang matigas ang ulo. Sabi niya, tatanggalin niya ng mapagmataas. Kaya dito sa kaharian ng ating Diyos, hindi pwede ang mayabang, at mapagmataas. Kahit sabihin natin meron kang ibubuga o ipagmamayabang, hindi pa rin maaari. Baka sa ibang kaharian ka pag nagmamataas ka. Sa kaharian ni Satanas, pwede. Welcome na welcome tayo doon. Doon titira yung mapagmataas. Pero dito sa atin ay kailangan natin ang pusong mapagpakumbaba. Hindi pwede yung mayabang. At hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Ayan. Malay nyo kung bababa dito yung Garden of Eden. Na ito rin yung binabanggit dyan na banal na bundok.
Kasi maaring itinago siya ng ating Diyos sa ating mga mata. Pero nandyan lang siya. Amen? Nung nagkasala ang tao. Kasi pinagbabawal pa lang na ating makita. Dito kasi sa banal na bundok, mararanasan natin dyan yung makapal na presensya ng ating Diyos. Na hindi natin nararanasan na matagal na panahon dahil nagkasala yung tao. Pero mapalad tayo, kasi mula sa salinlahi ni Adan hanggang sa ating kapanahunan, yung mga pagpapala na nais ibuhos ng Diyos sa ating mangyayari, sa ating lahi. Di ba kayo natutuwa? Lahat ng napaka-imposible ay makikita natin sa posible. Alam niyo ba yun? Ayan, kaya yung mga kagaya ko na hindi pa nakapunta sa ibang bansa, na sabi ng Singapore ay maganda, huwag kayong mag-alala, darating ko pa raw dito sa bansang Pilipinas, 10 beses na mas maganda kaysa sa iba't ibang bansa. Amen? Yung mga hindi pa nakasakay ng aeroplano kagaya ko, huwag kayong mag-alala, darating yung panahon, magiging normal na lang na sasakay tayo ng aeroplano. Kaya, yung mga mali, hihiluhin. Bawal mahilo. Ayan, so, dito makikita natin yung pagkakaisa, mga panahon na yan. Sabi niya, sa banal na bundok. Malay niyo dito sa karian niya dito sa lupa. Pagkasama natin ang Panginoong Yesus, mga panahon na yan. Next verse, ate. Iwan ko roon ang mga mapagpakumbaba, lalapit sila sa akin upang magpatulong. Ayan, ito yung sinasabi ko. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ang tulong ng ating Diyos. Huwag nating sabihin na kapag tayo ay nakapag-aral, nasa iyo na lahat, doon ka na magyayabang. Hindi ba? Dapat tayo, pag tayo ay pinagpapala ng ating Diyos, mas lalo tayong magpakumbaba. Lagi nating isipin na lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng ating tinatangkilik, ito ay galing sa ating Diyos. Mismo ang ating buhay ay galing sa ating Diyos. Kaya nararapat labang na lahat ng meron tayo ay ipagamit natin para sa Kanyang karangalan. Huwag tayong mataas. Amen? Laging sinasabi niyan, maging makumbaba. Ayan. So, huwag magyayabang. Amen? Yung mga kabataan natin dito, kapag kayo ay nakapagtapos, mataas ang karangalan, kayo ay naging cum laude, magna cum laude, at ano pa man, dapat di pa rin maging mapagmataas. Mapagpakumbaba pa rin tayo. Amen? Kaya mas maganda na pag may mga taong nang-aapi sa atin, piliin natin magpakumbaba. Ang magtatanggol sa atin ay ang ating Diyos. Let God be God. Hayaan natin ay ang Diyos ang magpakilala kung sino siya sa ating mga buhay. Ito yung naranasan namin nung kami dumanas ng matinding pagsubok. Magandang nagpapakumbaba. Kahit saan kami dinala. Dinala kami sa kapitan, sa police station. Sabi pa nila noon sa NBI, sige lang, hanggang nagsawa. Nagsawa din. Natapos. Ngayon ay parang ito na yung sa kanya. Nagpakumbaba. Siguro nahihiya na rin at hinipo ng Diyos. Kasi marami tayong pagdadaanan talaga na nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba. Huwag tayong magmamataas. Pero nung una, sabi namin ay ipasok namin sa cybercrime. Pero nakita namin yung multa, 1 milyon daw sa isang tao. Yung dalawa kami ni Pastor. Tapos ang 1.2, kinuha pa niya yung picture namin. Isa din yung batas na laban sa kanya. Di marami sana kaming pera, ano? Pero sabi namin ay, hindi, ipasa Diyos na lang natin. Diyos ang bahala. Kasi pag Diyos ang gumalaw, ayun. Saka siya ang bahalang magiganti, hindi tayo. Mas magandang pairalin natin yung kapagpakumbaba. Siya ang bahala sa atin. Kasi habang tayo nagpapakumbaba, itinataas tayo ng ating Diyos. Pero habang naman tayo ay nagmamataas, tayo ay kanyang babagsak. Mas maganda na wala sa baba, tayo ay aangat. Kaysa nasa baba ka na, bagsak ka. Masakit yun, di ba? Ang mas masakit. Nasa taas sa buwagsak. Oo. Masakit. Subukan nyo umakyat sa building, tapos magpatihulog kayo. Di masakit? Oo. Masakit bumagsak.
Punta na lang kayo dun sa Dalibubon Bridge, magpatihulog. Ayan, so dito na tayo sa ating next verse, 13. Ito na yung last. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling ni mandaraya man. So mawawala na dyan lahat ng uri ng kasamaan. Ayan. Kasi hindi makapasok sa kariyan ng ating Diyos yung kasamaan. Walang kasamaan doon. Pwede ka sa isang kaharian. Kaharian ng impyerno o kay Satanas. Sabi niya doon, pati sinungaling at mandaraya. O, di mamumuhay na tayo ng payapa niyan. Ayaw nyo yun? Amen? Madi yun sa kayat. Magiging payapa na lahat. Wala na tayong ibang problemahin. Di ba kahit Ajay, ano pang panunutin nun o? Andati si Dayo ni Baldaw. Ano iluto yung? Kung baga ay lahat na ng bagay ay nandyan na. Pinoprovide na ng ating Diyos. Yan. So, uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag. Wala na silang katatakutan. Ayan yung sinasabi ko. Panatag ka na. Nasa iyo na lahat ng ating kailangan. Nasa atin na lahat. Kasi, ang Diyos yung magpapaunlad ng ating mga buhay. Hindi na tayo mag-aalala na pinsenas at katapusan. May kailangang bayaran na utang. Amen? Ayan, dito sabi niya, uunlad ang kanilang buhay. Ayan, mararanasan natin yung kaunlaran. Kasi mismo ang ating Diyos yung gagawa niyan. Amen? Ayan, kaya ayaw niyo ba yan? Ayaw niyo, gusto niyo? Amen? Katawa kayo ba? Di sa kayat. Sabi niya rito ay, magiging panatag at wala na silang katatakutan. So, panatag na tayo. Kasi, siguro, sabi ko nga dyan, ay nandyan na itatag na yung kaharian ng ating Diyos. Kasama natin siya mismo dyan sa mga araw na yan. Amen? Excited ba kayong maranasan yan? Amen. Amen. Yan yung po yung gusto kong i-share sa mga ito. Aking binibigay kay Pastor kung may sabihin sa atin. Okay? Tama yung na-share sa atin. Lahat yan kasi hindi pa nangyari. Lahat ng mga prophecy na yan, paparating pa lang. Hello? Yan ang buhay natin pagdating ng araw. Gusto ko lang balikan yung 11. Meron lang akong doon na sabi niya, sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas. Sabi niya, aalisin ko ang mapagmataas. Alam niyo, ang problema sa ating bansa ngayon, ito. Karamihan sa ugali ng tao yan. Hello? Lahat, yung 10 tao ngayon, mapalad ka kung mayroon kang nakita na 2 na mapagpakumbaba doon. Kung bakit ko binalikan yan, kasi yan ang problema ng ating bansa. Kaya ang ating bansa ngayon hindi umaangat. Kaya kahit pumunta yung mga nagmi-mission sa ibang bansa, nasabi nila ang Pilipinas daw ang gagamitin ng Diyos, hindi pa ngayon. Kasi walang testimonyo ang ating bansa. Sira. Hello? Hindi pa malinis. Pati nga Kristiyano, minsan. Pastor, pag nagalit, gusto niyang mamalo. Yung history yung pinsan ko na may nakaaway daw yung pastor sa daan. Umulot na siya ng pamalo, yung pastor. Paluin niya yung kinakaaway niya. Sabi, biglang may dumating yung kilala nila yung pastor. Pastor, bakit po? Nahiya yung pastor. Ano naman yun? Kaya, kapatid, kapamilya sa kingdom, ito talaga ang problema. Pero sabi niya doon,
at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Pagdating ng araw, wala na yung mamataas. Kasi sa totoo lang po, na maraming tao sa mga magkakapit-bahay, pag may nabalitaan yung isa na bakit ganito ang ginawa mo, ginawa yung iba, yung isa naman na nagsasabihan, pumunta na, inaaway na yung kapitbahay. Gaya yung nangyari sa kingdom. Kasi sobra ng mataas. Yan, brother eh. Ang akala niya, siya ang tama. Pero pag dinadamay mo yung kaisang tao na hindi naman kasali sa problema, hindi na pwede yon. Kaya nga, minsan nga nag-uusap kami na kung i-con natin ito sa kwan talaga, husgado, umiyak. Kasi, yung isang tao lang na sinira mo, 1.2 million. Saan siya kukuha, brother Ray? Kung napatunayan. Ganon kasi katindi. Kaya, salamat sa Diyos, ang kingdom po ay nagpapakumbaba na ngayon. Kaya, wala nang ganon. Alam niyo kung mamagmataas lang tayo, sabi ko nga nung nakita namin yung violation ay nakabayad na ako, may iwan pa. Mabilanggo pa kung mapatunayan. Kaya lang, ang bait-bait kasi yung magulang niya sa amin noon. Kaya yun na lang ang inisip ko, nakakahiya. Kaya kailangan talaga na matanggal yung pagmamataas para makamtan natin yung last na verse. Sabi niya, panatag mula sa wala na silang katatakutan. Alam niyo yung mga tinuro sa atin ngayon kasi, kahit tignan mo, kahit balibaliktarin mo ang Biblia, kahit mag-evaluate ka sa mundo, hindi pa po nangyari. Kasi, yan ay paparating pa lang. Kaya mapalad po tayo sa kingdom. Kasi tayo ngayon, ang tao na tatanggap dyan o magmamana yan pagdating ng araw. Kaya magpatuloy lang po tayo. Kaya salamat kay Brother Benji. Kasi ngayon lang siya pumunta dito. Magpatuloy ka, bro. Kaya sabi namin sa iyo noon, nung tinya-challenge ka namin, na iba talaga ito. Kasi, ang turo ng relihiyon, rapture na. Kagabi, meron akong pinanood ko yung nagturo ng Revelation, yung mga nagko-comments doon. Sabi nila, salamat at may nagtuturo. Sabi, mag-comment sana ako. Nasabi ko mangyari yan, pero hindi pa ngayon. Mangyari yan, pero hindi pa ngayon. Maghahari pa ang Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 years. Brother Benji, handa ka na ba? 1,000 years? Brother Benji? Handa na. Kayo? Sinang naganda na mamuhay ng 1,000 years? Hello? Ang sinasabi ng Panginoong Hesus kasi, babalik siya at magkahari ng 1,000 years. Kung ilang taon lang ang buhay natin, isipin natin 60, 70, 80, patay na. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, 1,000 years at yun ay simula pa lang yun. Hindi pa lang yun ang totoo na may dagdag pa. Magsimula lang sa 1,000 years. Pero may kadagdagan pa yun. Kaya, salamat sa Diyos. Alam niyo, nakakaiba talaga ang kingdom. Kasi,
ang mga ganitong boys, hindi nila tinuturo ng mga relihiyon. Kasi ang alam nila tapos na. Pero, paparating pa lang yan. Kaya, yun lang po. Sana po ay naintindihan natin na yung itinuro ngayon ay paparating pa lang. Kaya, magpatuloy po tayo. Kahit maraming pagsubok. Kagaya ko nga, nung isang araw, dito na lang ang masakit kasi talagang wala na dito. Pababa, yung dito lang. Kahapon, nung ininom ko yung sinabi ni admin, yung pinabili, para matanggal yung uminom ako doon. Medyo na tatanggal na yung sakit dito. Tapos bigla may masakit na naman dito, saka dito. Ano naman? Kaya, sabi ko nga kagabi, kayo na mga demonyo ng mga sakit, lumayas na kayo sa akin. Kaya, hihintayin ko lang kasi, kung nakaprograma ito sa aking buhay, wala akong magagawa talaga. Basta maniwala na lang ako na isang araw, wala na yung sakit ko. Pero ang pinakamatindi talaga yung asma ko. Yun ang nahihirapan talaga ako. Minsan, inaabot ko yung hininga ko. Kaya umuupo na lang ako para makahinga. Pero pag humiga ako, wala na. Maubusan ako talaga. Kaya sabi ko kagabi, di bali, ikaw naman ang pinanggalingan yung buhay ko, bahala na. Kaya yun po. Kaya sabi ni admin, marami kang pinag-aaralan dyan, Pastor. Kaya may ibinibigay pa sa akin ng Diyos na aral sa aking buhay talaga. Kaya yun lang po. Salamat sa amin sa araw na ito. Ibabalik ko rin sa aking asawa, siyang pray-pray. Kasi inuubon ako. Tayo may manalangin. Ang naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito. Dalangin namin na ito ay may sa puso, may sa isip, lalo tigit sa lahat. Tulungan mo kami na ito ay may sagawa sa araw-araw. Dalangin namin, Ama, sa isang linggo na ito, samahan mo kami. Nanuman ang aming mga sitwasyon, maging panatag kami at walang katatakutan sapagkat nagtitiwala kami na ikaw ang aming kasama, anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin na Diyos na makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan ba ang ating Diyos? Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Amen. Kasama natin ang ating Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo makakaupo na. Sino po yung gustong mag-testimony sa umagang ito? Mari pong punta dito sa harapan. Ay ni Kuya Benji Mangayam, ang testimony man, about yung devotion tayo. Yan nagigay na adal na. Nagmamayat ni reflection na ka. Nagatitidog pa, kas nagkaskasaba. Lalo ajay, nirabin sa ajay. Di pitong churches. Nagkaskasaba mo tayo, di reflection na. Nabasak na tayo. Ay kan Kuya Benji. Mabaling ka, Ilocano. Ang atanimat lang Ilocano. Damat ni Jaisa no ipugaw. Kung gano'n, oray ni Jaisa, madi pa nag-testimony
Jaisa, devote, ayun niya, upgrading. Rekan kuya, oray ko lang, basi, tanong may kalis na giti kakabsat tayo. Yang tanong manggil ni ko. Naglag na. Ikom no kayo record. Nakakuha. Yan na. Basta mo lang ide, niya ide. Si mama. Mabain talaga. Ni Jaisa nga, mabain ka pa lang mo Jaisa? Job grading. Mas matindi na naman yung Kuya Benji. Pag nakarating ka sa upgrading. Rekan Jaisa, job grading lesson mo ti manong awik. Di ka practice tayo man eh. Ganun. Ano? Hindi kag babain, tanong mo may purok tayo iti itong probinsya. Awan ti sa bali nga, gisuro nung hada tayo. Kung ayon sa. So mga grade-ready kayo. Di ba gada mapang kayo di Mindanao. Di ayon ti Abu Sayyaf. Mati Petra. Yun ang kala. Willing nga po Diyos. Dapat willing tayo mo. Yan. Practice tayo mo ni? Kung